At ang title po ng ating pong pag-aaral ay pinamagatang Ang Bagong Buhay kay Kristo. Amen? So kung handa na po ang bawat isa, tayo po lahat ay tumayo. At tayo po ay makipagbasa sa kanyang mga salita sa Efeso 4:25 hanggang 32. In a count of 3, let us read. 1, 2, 3. Therefore each of you must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor, for we are all members of one body. In your anger do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold. Anyone who has been stealing must steal no longer, but must work, doing something useful with their own hands, that they may have something to share with those in need. Do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. 30. And do not give the Holy Spirit of God, with whom you are sealed for the day of redemption. Get rid of all bitterness, rage, and anger, rolling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as Christ God forgave you. Pagpalaan po pagkabasa ng kanyang salita. Tayo pinakatag po na. I would like to read it po sa Tagalog. Sabi po dito, dahil dito itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa, sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumbog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, maghanap siya ng marangal na ikabubuhay para makatulong sa mga nangangailangan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap niyo'y makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makaririnig. 30. At huwag na ninyong saktan ang kalooban ng Santong Espiritu ng Diyos, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Amen? Ang pagtawag po ni Apostol Pablo dito po sa Efeso chapter 4 is an urgent call to all of us, Christians. Amen? At ang isang nakipag-isa po kay Kristo ay dapat po makita ang pagbabago sa kanyang buhay. No? On how he speaks, on how he works, on how he manages anger, and on how he forgives others. Ano po ang sinasabi ng tekstong ito sa atin? Amen? In renewing our minds so that the body of Christ might live truth, holiness, and love. Una, pag-usapan po muna natin ang problema natin sa sanctification. Amen? And if you consider yourself as a Christian, ibig sabihin nagtitiwala ka kay Kristo bilang Panginoon mo at tagapagligtas. Ikaw ngayon ay kaisa kay Kristo. You are united in Christ. You are one in Christ. Yan ang paulit-ulit po sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. Kung ikaw ay na kay Kristo, ang Banal na Espiritu Santo na nasa iyo, at siyang patuloy na bumabago sa iyo araw-araw, ano po, moment, by glory and by glory, habang sinasabuhay mo ang bagong buhay na meron ka kay Kristo, ang prosesong ito na pinagdadaanan natin ngayon ay nagpapatuloy hanggang sa araw ng ating pagkamatay. At ito po ang tinatawag nating sanctification. Amen?
Isa itong paglalakbay mula sa dating daang nilalakaran natin tungo sa bagong daan na natagpuan natin kay Kristo. Ito ay isang mahaba at mabagal na paglalakbay. Sana nga na instant yung pagbabago. Kaso hindi po. Hindi po ganun. At sa paglalakbay na ito, may ilang problema tayong madalas na haharapin. So pag-usapan natin ang mga problemang ito patungkol po sa sanctification. Una is the attitude natin tungkol sa kasalanan. Amen? Alam natin na bawat kasalanan ay offensive sa Diyos. Isang kawalang galang sa kanyang salita. Isang pag-atake sa kanyang autoridad. At isang pangumutya sa kanyang kabutihan. Pero kadalasan tinitignan lang natin ang seryoso ang mga kasalanang malaki o iskandaloso. Tulad ng sexual immorality na binabanggit po ni Apostol Pablo dito po sa Ephesians chapter 5. Pero yung mga kasalanan sa tingin natin ay katanggap-tanggap o mas magaan. Tulad po ng chismis, katamaran, katakawan, pagkakaroon po ng masama ng loob sa ibang tao, unforgiving heart, no? Parang hindi natin gaano pinapansin. Pero malinaw sa teksto po ngayon, sa ating pong pag-aaralan dito po sa Efeso chapter 4, verse 25 to 32, na lahat ng kasalanan ay dapat pong seryosohin. Ang kalawa ay may kinalaman po sa ating short-sighted goals natin sa pagharap sa kasalanan. Oo, nilalabanan natin ang kasalanan, pinapatay natin ito, ayon po sa Romans 8:13. Ang tawag dito po ay mortification, no? Pagpatay sa kasalanan. Ginagamit din ito ni Pablo ang paglalarawan ng pagpapalit ng damit. Ang dating pagkatao, ang sabi niya, ang makasalanang pagkatao ay marumi at luma, kaya dapat nang hubarin. Amen? Pero hindi lamang ito ang goal ng sanctification. Hindi sapat na basta alisin lang ang lahat ng desire o pagnanasa. Sa halip, kailangan palitan ang maruming pagnanasa ng malinis na pagnanasa. Kaya dito sa teksto natin, hindi lamang sasabihin na huwag kang magsisinungaling, kundi magsabi ka ng totoo. Hindi lang huwag kang magnakaw, kundi sipagan mo ang pagtatrabaho para makatulong sa iba. Hindi lang huwag kang magalit, kundi maging mabait ka. Ito ang pagbuhay ng mga katangian ni Kristo sa atin. Ito yung pagsuot ng malinis at magandang damit. Damit na swak para sa sinumang na kay Kristo. Ang ikatlo po ay ang mali o mababaw na motibasyon natin sa paglaban sa kasalanan at pagsisikap na maging katulad ni Kristo. Minsan nilalabanan natin ang kasalanan kasi ayaw lang natin ng guilty feelings. O kaya ay natatakot tayong mahuling mapahiya. Amen? Takot tayo sa consequences. Oo, pansamantala lang pwedeng gumana yan, pero kapag malakas ang tukso, hindi sapat ang ganitong motibasyon. Kailangan natin ng mas matibay na motibasyon para sa tunay at pangmatagalan ng pagbabago sa ating buhay. Now, our main point is, dapat nating seryosohin at pahalagahan ang ating sanctification. Amen? Sobra pong concern tayo ngayon sa mga nangyayari sa society natin. No? Pagkagaling po tayo dito sa Saudi Arabia, siyempre gandang-ganda tayo sa country nila, hindi po ba? Sa lugar nila, ang linis-linis, ang ayos-ayos, ang yaman-yaman nila. Tapos pag uwi po natin ng Pilipinas, wish mo lang na ganun din sa atin. Amen? Tapos pag uwi mo, no, sa mga nangyayaring kalokohan ngayon sa gobyerno, no, we cry for changes. Tama naman ang ganyang mga hangarin, pero hindi dapat na mas concerned tayo about our own sanctification, na magkaroon ng tunay at mabuting pagbabago sa buhay natin. Lahat naman tayo, mula sa bagong Kristiyano hanggang sa pinakamatagal na pananampalataya, ay kailangang harapin araw-araw ang problemang nabanggit dito sa ating pinag-aaralan. Kung
malaking kasalanan lang ang pag-uusapan, baka isipin ng po ng iba hindi sila kasali. Pero kapag binasa po natin ang listahan ng kasalanan dito po sa Efeso chapter 4 verse 25 to 32, lahat tayo po ay tatamaan. No? Walang makakalusot. Sasabihin niyo, si pastor naman, tinatamaan na naman ako. No? Totoo naman po, dapat lang po. No? Dahil sabi po ni Pablo, diyan po sa 25, kaya't pagkatapos itakwil ang kasinungalingan ang bawat isa. No? Lahat po ng Kristiyano kasama. Walang exempted. No? Transformation is for all Christians. No? Lahat tayo tinatawag na lumago tungo kay Kristo. Amen? Bawat Kristiyano nangangailangan na naghahangad ng Christ-likeness maturity. Wala ni isa man sa atin ang nakarating na sa dapat nating puntahan. Wala nang isa man sa atin ang perfectly like Christian, no, or like Christ in every way. Amen? Kaya hindi lang sapat na meron tayong impormasyon kung ano ang dapat at hindi natin dapat gawin. Hindi naman tayo kulang sa impormasyon. Karamihan naman sa atin, alam na kung ano ang hindi dapat at kung ano ang dapat gawin. Kailangan din natin yung siyempre, pero ang pinaka-problema natin ay nasa ating puso. No? Sa motivation natin. Karamihan naman kasi kung tayo nagkakasala, sumusuway tayo sa Panginoon not because of our ignorance, kundi dahil sa puso natin na hindi properly oriented o merong disorder, desire sa ating mga puso. Kaya kailangan nating ma-empower na sumunod sa pamamagitan ng mga biblical and godly-centered motivation. No? Kaya nga nagsimula yung passage natin sa salitang kaya't. Yan po sa 25. No? Or therefore. Hindi natin dapat ihiwalay ang utos ng chapter 4 to 6 mula sa chapter 1 and 3 ng Efeso. Amen? Ang imperative na nagsasabi sa atin kung ano ang dapat gawin ay nakaugat sa indicative na nagsasabi sa atin kung sino ang Diyos, kung ano ang ginagawa niya para sa atin sa pamamagitan ni Kristo. At kung sino tayo ngayon sa pakikipag-isa natin kay Kristo. Bakit ka ngayon magagalit sa mga bagay na meron ang iba pero wala ka? At palagi nagsasabi, sana all meron din. Amen? Kung alam mong may bless, God has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places. No? Bakit ka magnanakaw kung meron ka ng the riches of His grace? Bakit ka magtatanim ng galit at hindi magpapatawad kung meron ka ng immeasurable riches of His grace in kindness towards us in Christ Jesus? Nagsisinungaling tayo, nagiging sakim tayo, nagnanasa tayo ng mga bagay na pag-aari ng iba, nagiging unfaithful tayo sa ating mga asawa, dahil madali tayong makalimot sa yaman at biyaya na meron tayo kay Kristo. Isa pang motivation na sumusuporta hindi lamang sa exhortation sa verse 25, kundi sa lahat ng imperative at passage na ito, no? Ay ito po. Yung sinabi niya dyan sa verse 25, kaya pagkatapos itakwil ang kasinungalingan. Amen? Ang salitang itakwil o put away, dito po ay galing sa parehong salitang alisin or put off sa verse 22. No? Kung meron po kayong mga Bible. Pero hindi ito nasa ayon ng imperative, bagamat pautos po ito. Amen? Implied naman po yun. Pero hindi lang sinasabi ni Paul dito na do not speak what is false. Kahit na pwede nang i-imply yun, kasi agad niyang sinabi pagkatapos nito that speak the truth, sabi niya. Ang sinasabi niya rito ay isang accomplishment pa na ang kasinungalingan ay maaalis na sa atin, sa inyo. Wala na kayo sa ilalim ng panlilinlang ng kasalanan. Kayo ngayon ay na kay Kristo na. No? The way, the truth, and the life. Kailangan nilang iwan ang kanilang dating paraan ng pamumuhay
na corrupt through deceitful desire. Sabi po sa verse 22. Ayan. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay, hubagin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masamang pagnanasa. Amen. Dahil dito, ngunit hindi sa gayong paraan ninyo natutunan si Kristo kung tunay na siya inyong narinig at tinuruan sa Kanya kung paano ang katotohanan na naka-Jesus. At sa 2021, bilang mga disciples ni Jesus, kailangan natin matutong sumunod sa Kanya. Nagpipil tayo na sumunod dahil nakakalimutan natin o hindi natin pinaniniwalaan ang katotohanan ng Ebanghelyo. Amen? Kailangan po tayong mag-motivate na pagsikapan ng kabanalan dahil sa bagong identity na meron tayo dahil sa gospel. Ang mga imperative dito ay tawag para maging totoo tayo sa ating sarili. Pero kausap po ni Paul dito ay mga Kristiyano. Kung hindi ka Kristiyano, sasabihin ng mundo sa iyo na be true to yourself. At hindi iyon mabuti. Dahil kung wala ka kay Kristo, ang puso mo ay mandaraya. Kapag sinunod mo lang ang sariling desire mo, mauuwi yun sa pagkasira sa buhay mo. Kaya kailangan mong magsisi, humingi ng patawad sa Panginoon, at maniwala sa mabuting balita. Amen? Ang kanyang perpektong buhay, ang kanyang substitutionary death, at ang kanyang muling pagkabuhay ang magpapaligtas sa atin. Kung Kristiyano ka na, ang pagiging true to yourself ay ang pagtalikod sa dating makasalanang sarili at ang pamumuhay sa bagong buhay na meron ka ngayon dahil sa pakikipag-isa mo kay Kristo. Ang dalangin ko na ang banal na Espiritu ay malugod na kumilos sa puso ngayon, sa puso mo ngayon, sa araw na ito, na dinadaanan natin, habang dinadaanan po natin ang exhortation nito ni Paul sa passage niya, na ito ay pagbulay-bulayan po natin and maging motivation po, no, sa bawat isa, maging kalakasan sa ating kalooban to walk in a manner worthy of the calling to which we have been called. Naway tulungan tayo ng salita ng Diyos na kalikuran ang mga natitira pa po nating mga kasalanan sa puso at pagsikapang maging tulad ni Kristo na may biblical motivation. Habang dinadaanan po natin ang mga verses na ito, makikita natin ang isang general pattern. Una, sasabihin niya kung ano ang dapat alisin, tapos kung ano ang dapat ipalit, at pagkatapos ay ang biblical motivation na siyang basihan ng exhortation na ito. Una, pagsisinungaling. Ayon po sa verse 25, ang sabi po doon, kaya pagkatapos itakwil ang kasinungalingan, ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo ay mga bahagi ng isa't isa. Anong dapat natin alisin? Kasinungalingan. Kaya pagkatapos itakwil ang kasinungalingan, tulad ng sinabi, no, sinabi ko kanina, hindi talaga niya direktang sinabi, huwag kayong magsinungaling. No? Implied na yun. Nasa 10 Commandments na po ito, kasama po ito sa 10 Commandments. No? Ikasyam na utos ng Diyos. No? Sabi rin niya dito sa Colossians, ang sabi niya doon, Colossians chapter 3 verse 10, huwag kayong magsinungaling sa isa't isa dahil hinubad ninyo na ang dati ninyong pagkatao at masasamang gawain. At isuot na ninyo ang bagong pagkatao. Ang pagkatao ito ay patuloy na binabago ng Diyos na lumikha nito para maging katulad niya tayo at para makilala natin siya ng bulubusan. Ibig sabihin po, ang concern po ni Paul ay hindi lamang na huwag tayong magsinungaling, kundi na mamuhay tayo sa paraan na consistent sa gospel at sa bago nating identity kay Kristo. Hindi lang tayo namumuhay ayon sa identity na yun, kundi tayo'y kundi tayo po'y nagchichismis, hindi tapat sa asawa, hindi umaamin ng kasalanan sa isa't isa.
nagsasalita para lang sa sariling interes, pero sinisira naman ang reputasyon ng iba o inaangkin ang gawa ng iba. Kaya tinatapon natin ang pagsisinungaling at pinapalitan natin ito ng ng katapatan sa ating pananalita at sa ating gawa. Ang bawat isa ay nagsasalita ng katotohanan sa kanyang kapwa. Ang sabi po doon sa verse 25, no? Na magsalita tayo ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig. Amen? Ginagawa natin ito kapag nag-hold tayo ng accountability sa isa't isa dito po sa church. Kapag tinanong tayo ng how are you? No? What are you doing? Hindi lamang natin sinasabi, I'm okay, I'm good. Dahil hinuhubog po tayo ng gospel, ang kultura ng ating church. May kalayaan po tayo magsabi ng totoo. Hindi talaga okay. No? Nag-i-struggle ako ngayon sa porno. O nag-i-struggle ako ngayon sa pride. Nag-i-struggle ako sa envy. Nag-i-struggle ako sa greed. Ano po? At hindi lamang ito tungkol sa sinasabi natin, kundi pati sa paraan ng pamumuhay natin na dapat consistent sa ating ipinapahayag na paniniwala. Ano naman ang motibasyon o dahilan kung bakit natin dapat itapon ang pagsisinungaling at ipalit ang katapatan sa salita at gawa? Sapagkat ito ang dahilan. Po, sabi po dyan sa verse 25, tayo'y mga bahagi ng isa't isa. Amen? Ang motivation na ito ay hindi lamang po personal. Para sa ikabubuti mo pero hindi lang yon, kundi nakabase ito sa katotohanan na bilang mga Kristiyano, hindi lamang tayo bilang kay Kristo, kundi sa isa't isa rin. No? Tayo ay mga miyembro ng isang katawan. Ang pagsisinungaling ay nakakasama sa kalusugan ng katawan at bahagi ng mga katawang iyon. Ang paraan ng iyong pagsasalita at pamumuhay sa katotohanan ng isang work of ministry for building up the body of Christ. Pangalawa, makasalanang galit. Verse 26 to 27. Ano naman ang sunod na dapat nating alisin? Makasalanang galit. Sabi po sa 26, magalit kayo ngunit huwag magkasala. Huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit at huwag bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Amen? Kinuha po ito mula sa Psalms 44. Nang sabi po doon, magalit ka subalit huwag kang magkasala. Magbulay-bulay ka ng iyong puso sa iyong higaan at tumahimik ka. Hindi inutos ni Pablo na magalit tayo. Ang punto niya ay may uri ng galit na hindi makasalanan. Tulad ng galit po ni Jesus sa mga tindahan po sa templo. Sa John chapter 2 verse 13 to 17. Ang galit na iyon ay galit na kanyang seal para sa tamang pagsamba sa Diyos. Nakita rin ito sa matinding pagtuligsa niya sa mga hipokritong Pariseo. No? Sa Matthew 23. Kaya tama lang na magalit sa kasalanan, sa injustice, sa pang-aabuso at sa kawalang galang sa Diyos. Kasalanan kung hindi tayo magagalit sa mga iyon. Pero kadalasan ang galit natin ay makasalanan at hindi dahil sa sin, para sa kaluwalhatian ng Diyos, kundi para sa sariling interes at reputasyon. Oo, natural na minsan nagagalit tayo sa asawa, sa anak, o sa kapwa church member, pero sabi po ni Pablo, huwag hayaang lubugan ng araw ang iyong galit. Hindi ibig sabihin na hanggang 6 p.m. ka lang pwede magalit. Paalala ito sa atin na kapag tayo po'y galit, napakalakas po ng tukso na gumawa ng masama. Amen? Mas madali tayong magsalita ng masasakit at walang kwentang mga salita kapag galit po tayo. Hindi natin kontrolado ang ating emosyon at mga kamay, no, kapag tayo po'y nagagalit. Ang sabi nga, dapat nating agad supilin ang ating galit at huwag hayaang lumakas ito sa patuloy na pananatili nito.
bago pa man makapasok sa puso ang laso ng pagkabuhi sa kapwa, ang galit ay dapat lubusing alisin. Kaya dapat agad nating alisin ang galit bago pa ito lumala. Ano naman ang dapat ipalit dito? Hindi pa sinasabi dito, pero sasagutin po ni Paul yan sa 31 and 32. Amen? May isa pang imperative dito sa nagsisilbing motibasyon para sa harapin natin ang galit. Sabi po sa 27, at huwag bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Amen? Ang pusong puno ng galit ay parang breeding ground po ng mga mapanilang plano ng dyablo. Gusto niyang sirain ang mga relasyon sa pamilya, sa church, kapag nagpapadala tayo ng galit o tagay tayo sa galit. Tayo ay nagiging alipin ng galit. Tulad po ni Cain, na nagalit na gusto sa kanyang kapatid na si Abel. No? Binalaan siya ng Panginoon. Ang sabi doon sa Genesis 4:7, ang kasalanan tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Yan ang sabi ng Panginoon, kaya kantahin. Amen? Binalaan tayo ni Pedro sa 1 Peter 5:8. Sabi po doon, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umatungal at aali-aligid na naghahanap ng malalakad. Napaka-praktikal ng motibasyong ito. Kung ayaw nating sakmalin at lapain tayo ng dyablo, kung ayaw nating bumagsak ang pamilya ng mga church natin sa mga patibong at pakanan ng kaaway, huwag nating patagalin ang galit sa ating mga puso. Pangatlo, pagnanakaw. Ngayon sabi po dyan, ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay upang siya may ibabahagi sa nangangailangan. No? Ang magnanakaw daw ay huwag nang magnakaw pa. Malamang na ang pagnanakaw ay dating lifestyle po ng mga ilang pong membro ng church na ito sa Efeso. No? Paalaala po ito ni Pablo sa kanila na huwag nang mamuhay ayon sa dati nilang paraan ng pamumuhay. Maaaring hindi natin makita ang sarili natin bilang dating magnanakaw. Pero nilalabag pa rin natin ang ikatlong utos. Ang sabi po doon na sa Exodus 20:15, huwag kang magnakaw. No? Sa iba't ibang paraan, kapag hindi tayo nagbibigay ng ating mga offerings, kapag ang mga employer ay hindi nagbibigay ng sapat na sahod sa kanilang mga manggagawa, kapag ang mga empleyado ay nagtatrabaho ng kulang sa oras, kapag ang mga gumagamit tayo ng pirated o unlicensed na e-book o software, amen? Nagnanakaw tayo tuwing kinukuha natin para sa ating sariling kapakanan. No? Anumang bagay na hindi naman tama o legal na atin, kundi pag-aari po ng iba, ay pagnanakaw po. Amen? Pero hindi sapat na huwag lang magnakaw. Ano ang dapat natin ipalit dito? Kundi magtrabaho po daw at gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay. Sa verse 28. Ito ay para sa mga may kakayahang magtrabaho. Kung kaya mong magtrabaho ka ng buong lakas. Amen? Huwag mong isipin ang pagtatrabaho ay parusa sa iyo o ito isang kasalanan. No? Hindi ito yung tipong kapag parati na ng Lunes dumadating, no? Pakiramdam mo isang bagay lang na kailangan mong gawin kahit ayaw mo na. Ang trabaho ay mabuting disenyo ng Diyos para sa atin. Kung ikaw naman ay estudyante o empleyado o negosyante o isang pastor, magtrabaho ka na may kasipagan, katapatan at hindi makasarili. Bakit? Ano ang dapat motibasyon natin? Maraming mga tao nagtatrabaho hanggang maging workaholic. Amen?
ginagawang idol ang kanilang mga trabaho para lang kumuha ng mga bagay na gusto nila. Para lang yun sa sarili nila. Pero tayong mga tagasunod ni Kristo ay may ibang motibasyon. Ito ay upang siya'y may maibahagi sa nangangailangan. Sabi po dyan sa verse 28. Ang ating trabaho ay mahalaga, hindi lang para tugunan ang sariling pangangailangan at ang pangangailangan ng ating pamilya, kundi para bigyan tayo ng pagkakataon na i-reflect si Kristo habang naglilingkod at tumutulong sa pangangailangan ng iba. No? Pangangailangan sa buhay habang nandito pa sa mundo, at lalo na ang pangangailangan sa pangwalang hanggan. Sabi po sa Mark 10:45, sapagkat maging ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at bigyan ng kanyang buhay na pantubos sa marami. Pangapat, masasamang salita. Now, ano naman ang susunod na dapat natin salsin? Hindi sapat na hindi lang tayo magsisinungaling. Sabi sa verse 29, anumang masamang salita or corrupt talk sa English po, ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig. Maaaring hindi tayo nagsasalita ng kasinungalingan, pero may mga salita pa rin na lumalabas sa bibig natin na masama or corrupting, na ang ibig sabihin ay bulok o walang kabuluhan. No? Halimbawa, nagsasabi tayo ng totoo tungkol sa isang tao, pero sa maling tao naman natin ito sinasabi. No? Chismis yun. Amen? O kaya'y pagsasalita ng green jokes, o pakikipag-usap tungkol sa mga bagay na hindi nakakatulong o nakakabuti sa iba. Ano naman ang dapat natin ipalit dito? Kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay ayon sa pangangailangan. Sabi po dyan sa 29. Kailangan natin matutunan hindi lang kung ano ang dapat sabihin at paano ito sasabihin, kundi pati kung kailan ito dapat sabihin. Tandaan natin na ang mga salita natin ay mga instrument of ministry sa loob ng church. Sabi po ni Paul, para sa ikatitibay, for building up, hindi para sa ikasisira. Kaya bago ka magsalita o mag-post ka sa Facebook o mag-comment sa isang post o mag-reply sa comment sa post mo, isipin mo muna. Makakatulong ba ang salitang ito para patibayin ang kapatid ko kay Kristo? Angkop ba ito sa panahong ito? O baka dapat ko munang ipagpaliban at baka masyado pang mainot o emosyonal ang sitwasyon? It takes wisdom and maturity para malaman kung ano ang dapat sabihin at kung kailan dapat sabihin at kung papaanong paraan ito dapat sabihin. Tanungin po natin ang ating pong mga sarili kung ano ang motibasyon mo sa pagsagot. Para ba mapatunayan na tama ka o para makuha kung magaling ka? O kahit na may masasaktan in the process. Ano ang dapat na motibasyon mo ayon kay Pablo? Meron pong dalawa. Ang isa ay horizontal motivation na nasa verse 29. Po, ang sabi doon, upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga makikinig. Tayo ay tumatanggap ng biyaya. Kaya nagbibigay din tayo ng biyaya. Rinatrato natin na ang iba hindi ayon sa kung ano ang nararapat sa kanila, kundi ayon sa kung ano ang makakatulong sa kanila sa spiritual na paglago kay Kristo. Ang ibig sabihin po, ang bibig natin ay instrument of grace para sa ibang tao. Every single day, hindi lang during our worship service. Ang ikalawang motivasyon naman ay vertical. Nasa verse 30. Bagamat ito ay sa form ng pag-utos, ito ay nagsisilbing motibasyon o dahilan kung bakit dapat gawin yung nakasulat na yun sa verse 29. No? Sabi doon that, at huwag ninyong pighatiin. Do not gain. No?
ang Espiritu Santo ng Diyos na nasa pamamagitan niya, kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtutubos. Tulad po ng ginawa ng mga Israelita sa Old Testament, ngunit sila'y naghimagsik at pinagpighati ang kanyang kabanalan, no? Ang banal na Espiritu Santo. Sa Isaiah 63 verse 10. Maaari din na natin pighatiin o labanan ang Espiritu. Ang katotohanan maaari nating pighatiin ang Espiritu ay nagpapatunay na ang Espiritu ay hindi lamang isang bagay, puwersa o impluensya, kundi isang persona. Ang ikatlong persona ng Trinidad ng Diyos mismo. So sinasabi dito ni Pablo na pinipighati natin ang Espiritu kapag nagkakasala tayo laban sa katawan ni Kristo. Kapag sinisira natin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Kapag nagsisinungaling tayo o namumuhay ng may pagkukunwari, pinipighati natin ang Espiritu ng katotohanan. Kapag nagsasalita tayo o kumikilos tayo sa paraang nagdudulot ng pagkakabahabagi sa katawan ni Kristo, pinipighati po natin ang Espiritu. At dinagdag pa ni Pablo na sa pamamagitan ng Espiritu ito, tayo ay tinatakan para sa araw ng pagtubos. Sa verse 30, at huwag ninyong pighatiin ang Santong Espiritu ng Diyos na sa pamamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtutubos. Tayo po ay pag-aari at tinatakan ng Espiritu. Sa Kanya tayo at Siya ang nagmamay-ari sa atin at Siya ay nalanahan sa atin. Hindi lang sa ating individuality, kundi sa atin din po dito sa church. Bakit nga naman tayo magsasalita ng anumang masama laban sa kapatid? No? Kung ang kapatid na ito ay tinatakan din ng Espiritu. Ibig sabihin, hindi lang meron tayong isang church, meron din tayong isang future. Hanggang sa kabilang buhay po. Hanggang sa walang hanggan. Magpakailan. Magkakasama pa rin po tayo. Kung lagi nating iisipin ang glorious reality ng pagliligtas meron tayo kay Kristo, lahat ng maliliit na relasyon o issue na meron tayo ngayon ay magiging napakaliit lamang po kumpira dito. Panglima, ang masamang hangarin. Verse 31 and 32. Sabi po, lahat ng pait, galit, poot, pag-away at paninirang puri ay inyong alisin, pati lahat ng kasamaan. At maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, kaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Sa huli, pinagsama-sama po ni Pablo ang iba't ibang makasalanang pagnanasa na dapat po nating alisin. At lahat ng ito ay may kinalaman po sa kung paano tayo nakikipagtungo sa iba. Lalo na sa loob ng katawan ni Kristo. Ano raw ang dapat nating alisin? Sabi dyan sa verse 31, lahat ng pait, galit, poot, pag-away, at paninirang puri na inyong alisin, pati lahat ng kasamaan. Lahat ng ito ay may kinalaman sa pagkakaroon ng masasamang damdamin laban sa kapwa. Kapag may hinanakit tayo sa iba dahil sa kasalanan ginawa nila sa atin, kapag negatibo ang iniisip natin tungkol sa kanila, kapag nagsasalita tayo laban sa kanila, o nagbabalak tayong gumawa ng paraan para makaganti sa kanilang kasalanan, hindi lang sila ang nagagawa natin ng kasalanan, kundi pati ang Diyos mismo. Pansinin natin ang salita. Sinabi doon lahat. No? Sa simula. Lahat. Palalay po ito sa atin na hanggat may natitira pa tayong negatibong salobin laban sa iba, hindi pa tapos ang ating pakikipaglaban sa kasalanan. Hindi po tayo dapat maging komportable sa anumang natitirang kasalanan sa ating puso. Tinatawag tayo
napatayin ang bawat natitira pang kasalanan sa ating puso. Wasakin natin ang pinakapundasyon ng lahat ng sama ng loob. Bunutin natin ito hanggang sa pinakaugat nito. Wala talagang mabubuting bunga. Wala ring mabubuting kalusugan ang magmumula sa pusong puno ng sama ng loob. Kundi puro kapahamakan, puro luha, puro uyak at panagon. Ang labang ito ay hanggat hindi napapalitan ng mga masasamang hangarin ito, ano ang dapat ipalit dito? Kabutihan, habag, at pagpapatawad. Ang sabi po sa verse 32. Amen? At maging mabait kayo sa isa't isa, maging mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Kung tayo ay mga Kristiyano, tinawag tayong maging parang little Christ sa pakikipagtungo sa iba. Si Kristo mismo ay nakaranas ng masasamang trato sa kanyang nung siya po ay nandirito pa sa lupa. Siya ay tinakwil sa sarili niyang pamilya. Iniwanan ng kanyang mga disipulo. Po, nakusuhan ng mga reliyosong mga pinuno na at paglapastangan sa Diyos. Amen? Inutya siya, siniraan, at inabuso. Siya ay nagdusa sa injustice, ngunit nanatili siyang mabuti, mahabagin, at mapagpatawad. Ang maging katulad ni Kristo sa mga taong nakasakit sa atin ay hindi madali. Sa katunayan, posible ito para sa atin. Pero dahil naranasan natin mismo ang kabutihan at kapatawaran ng Diyos kay Kristo, nagiging posible ito. So ano ang motibasyon na dapat meron tayo? Pansinin po natin kung paano inangkla po ni Pablo ang exhortation na ito sa Ebanghelyo. Ang sabi niya doon, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Ganito rin po ang dapat, no? Na dapat po natin gawin, mahalin ang iba. As Christ loved us and give Himself for us. Ephesians chapter 5 verse 2. Ito ang pinaka-powerful na motivation natin sa sanctification. Ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ni Hesukristo. Nahihirapan tayong makapagpatawad at nagiging mabuti sa iba dahil nakakalimutan natin ang kaligtasang tinanggap natin by grace. By grace lamang po, alone. Amen? So bilang konklusyon, sapat po ang biyaya ng Diyos para po sa ating lahat. Para po sa ating sanctification. Alam na natin kung ano ang mga kasalanan at dapat nating alisin at patayin. Pagsisinungaling, pagnanakaw, galit, at maruming pananalita. Alam din natin kung ano ang mga Christ-like virtues ang dapat pagsikapang ipalit. Katapatan sa pananalita, tapat na pagtatrabaho, kabutihan, habag at pagpapatawad. At napakaraming biblical motivation ang ibinigay sa atin para matulungan tayo laban dito. There is surely no more powerful incentive to pursue godliness than an ever-deepening awareness of the riches of God's grace to us in the gospel. Hindi lang ang biyaya ng Ebanghelyo, kundi ang biyaya ng ating pinagsasaluhan bilang isang katawan, bilang isang iglesia. Hindi ka nag-iisa sa labang ito. Sa kasalanan sa pagpursue ng Christ-likeness. Ang sanctification ay isang corporate project. Tayo ay mga miyembro ng isang katawan. Meron tayong trabahong dapat gawin para matulungan ang isa't isa. Para tulungan ang buong church na tumibay, tumatag, mag-mature habang tayo po ay nagmamahalan. As we love each other, pinapaalalahanan po tayo
na ang isa't isa ay hindi lamang kung ano ang dapat gawin at hindi dapat gawin. Pinapaalala din tayo sa isa't isa kung ano ang dapat nating gawin para kay Kristo. Pinaparangalan natin ang Ebanghelyo sa ating sarili at sa isa't isa. Ang tunay na transformation ay nangyayari habang sabay-sabay tayong lumalalim as we grow deeper into the gospel together bilang isa pong church. Oo, may mga natitira pang habitual sins na kailangan nating harapin. Pero magpakatatag po tayo. Lakasan po natin ang ating mga loob dahil sapat ang biyaya po ng Diyos para sa ating lahat. Ibinigay na niya ang lahat po ng resources na kinakailangan natin para lumago sa sanctification. Ang Espiritu ng Diyos na ginagamit ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pamilya ng Diyos. At darating ang araw na matatapos na ang lahat ng ito. Wala na ng struggle, wala nang pakikipaglaban, wala nang paghihirap sa pagharap sa kasalanan. Makikita natin ang mukha ng Diyos, makikita natin si Jesus, mawawala na ang kasalanan at tayo'y magiging lubos na katulad niya. Alam natin, sa pagdating ni Kristo, tayo'y magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Sa araw na yon, magiging kompleto ang ating transformation. Pero habang hinihintay natin ang araw na yon, we do not wait passively. Patuloy tayong lumalaban sa kasalanan. Patuloy tayong sumusunod kay Kristo at hinahangad na maging tulad niya sa lahat ng paraan. At patuloy tayong nagtitiwala sa Kanya na nagbibigay ng Kanyang buhay para sa atin. Para magkaroon tayo ng bagong buhay sa pakikipag-isa natin sa Kanya. This is the only life worth living for. Itong buhay, Kristiyano, buhay na nagay Kristo. Ito po ang paalala ni Pablo sa bawat iglesia sa Efeso. At isang paalala rin po sa bawat isa sa atin. Ang lahat po nagbanggit na kasalanan ay nananatili sa atin. And this is a call for every one of us. Tayo pong lahat ay tumaya. Hanggang dito na lamang po. To God be the glory. At tayo po tumulog sa pananalangin. Hallelujah. Salamat o Diyos for your unfailing love. At your grace is always sufficient for us. Nais mo, Panginoon, na kami po lumago. O Diyos, sa iyong pagpapag. Christ-likeness na nagmumula sa iyo. Alam po namin na kami po ay nagkulang, Diyos. At sa mga nabanggit na ito, Diyos, sa amin na pag-aralan, bilang paalaala ni Pablo sa mga taga-Efeso. Truly, your charge, Panginoon ay kapos din. Meron din mga diferensya, Panginoon. At tumingin kami ng tulong sa inyo. Tulungan mo ang bawat isa na makalakad ayon sa iyo. Panukala sa iyong mga utos. Salamat po, Lord, at patuloy. Kontrolin mo, Panginoon, ang aming mga kaisipan, ang bibig, o Diyos, ang mga puso, ang aming mga motibasyon, Diyos, para sa ikalalago, Panginoon, ng Iglesia. Maging kagamit-gamit kami, Panginoon Diyos, sa iyong Iglesia, sa uunlad, kalalawa, Panginoon, ng Iglesia. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Mga kapatid ko, narinig natin ang
ang panawagan ni Pablo. Kung meron man sa atin ang nahihirapan sa kanyang dinadalang kasalanan, o meron ka mang galit sa iyong kapatid, sa iyong kapwa, o meron man part sa buhay mo na nabanggit sa mga kasalanan ito, sa Ephesians chapter 4, ang bagay na hindi nahihirapan tayong lumakad sa ating spiritual na buhay. Pwede po natin ito isulong sa Diyos. Sabi doon, pride, ang kasinungalingan, ang galit, marami pang iba na nabanggit dito. Maaaring nagawa natin ang bagay nito. Pwede natin idalangin ito sa Diyos at inyong kapatawaran sa Kanya. Habang tayo po ay pinapanalangin ng ating Pastor Arman, let us surrender ourselves to the Lord and let us offer our heart to Him. Bilang panawagan sa naituro ni Pablo sa Iglesia sa Efeso. Sige kapatid, let us pray to the Lord. Sige po, manatili po tayo sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Ang ating pamumuhay bilang Kristiyano ay napakaseryosong bagay. Ito'y napakalaga, on how we will expend the life, na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Bawat araw, bawat segundo, bawat oras na tayo ginigising ng Diyos sa umaga, kung paano natin gagamitin ang ating panahon sa mundong ito ay napakahalaga, at napakaseryosong bagay. Mga kapatid, hindi pwedeng Kristiyano ka o Kristiyano tayo o na kay Kristo tayo, pero hindi naman tayo lumalago. Ang napakahalagang tanong ay, nasaan ka ngayon? I'm not asking about physical, but spiritually speaking. Nasaan ka ngayon? Na kay Kristo ka ba? Mayroon na bang tunay, na pagsisisi at pananampalataya sa puso mo? Kung negatibo, ang sagot mo sa mga tanong na yan, amen. Tandaan mo, tandaan po natin na napaka-imposible, na magkaroon ng mabuting pagbabago sa buhay po natin. Kung tayo po, na sinasabi natin, naman, na tayo ay na kay Kristo na. Amen. Kung talagang tayo, amen, na tinanggap na natin ang ating Panginoong Kristo sa ating buhay, then
Nagmamanifest po ba sa atin yung totoong buhay na nais ng Diyos na dapat natin sa pamuhay? Na talaga bang tayo po ay nagpapatawad? Na talaga bang tayo po, amen, ay wala na po yung galit sa puso natin? Na talaga po ba, na iniiwasan na natin, yung mga mahahalay na salita, katulad ng mga nabanggit kanina. Mga kapatid, kung sinasabi po natin, na ikaw o ako ay nasa kay Kristo na, mayroon bang mabuting pagbabago na nangyayari sa buhay mo? Mahalagang siyasatin natin ang ating mga sarili, personally, knowing the fact that we cannot hide anything from the Lord. God is all-knowing God. Alam niya ang ating motibo ng ating puso. Alam niya kung may galit pa dyan. Alam ni Lord kung mayroon pang tao na hindi mo pa napapatawad. Kung mayroon kang kinakainisan. Alam niya lahat. Lahat. We cannot hide anything from the Lord. Mga kapatid, sa iyong pagsusuri, kung natagpuan mo ang iyong sarili, na mayroon pang mga bagay, at gusto mo itong isuko sa Panginoon, gusto mong magbago, gusto mong mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Nasaan ka man ngayon, in your journey, sa iyong paglalakbay spiritually, tandaan mo, narito ka ngayon dahil kailangan mo ng tulong ng salita ng Diyos. You are here hindi po aksidente. You are here with a purpose. Narito ka, ba't ka dyan nakaupo, nakatayo, ba't ka nakarinig ng salita ng Diyos sa umagang ito? Mga kapatid, kung nais mo magbago at mamuhay na kasama ang ating Panginoon, I do believe na hindi mo kayang baguhin ang sarili mo sa ganang kakayanan mo lamang. Ngunit, ang Diyos, kayang-kaya ka niyang baguhin. But He needs your cooperation. He needs a willing heart na gustong magbago. Ang hirap magpatawad. Look at the cross. Na habang tumutulo ang dugo ng Panginoon, wala siyang ibang sinisigaw, Lord, forgive them, for they do not know what they are doing. Kung ang Diyos na sinasamba natin ay Diyos na mapagpatawad, Diyos na mapagmahal, sino tayo para hindi magpatawad? Sino ka para hindi magmahal? Mga kapatid, ang isang taong hiwalay kay Kristo ay puno ng galit, puno ng kasakiman, hindi nagpapatawad. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old things has gone, and the new things has come. Kung sinasabi natin, at nananampalataya tayo na tayo ay nasa kay Kristo, then, dapat nagmamanifest sa atin yung mga bagay
kung sino si Kristo sa ating buhay. Mga kapatid, maging sa mga maliliit na bagay, pagsisinungaling, mga bagay, na dapat hindi makita sa atin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At kung nais mo, mga kapatid ko, na isuko ang lahat ng yan, at gusto mong humakbang at mamuhay kasama ang ating Panginoon, then the pulpit is open. Huwag po natin palampasin ang araw na ito. Let us kneel down in prayer. Lord, hindi ko kaya itong mag-isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Iludulog natin kay Lord. Mga kapatid ko, sarili nating lakas, sa sarili nating kaalaman, ay hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Mga bagay, na binabalik-balikan sa atin ng kaaway, mga bagay, amen, na nagdadala sa atin sa kapahamakan. Mga kapatid, anumang bagay na pagsuway sa salita ng Diyos ay kasalanan. Kulang sa pananalangin ay nagkakasala po tayo sa Panginoon. Ang hindi pagbabasa ng kanyang mga salita ay nagkakasala tayo sa Panginoon. Ang pag-iisip ng mali sa ating kapwa ay nagkakasala tayo sa Diyos. At hindi pagpapatawad ay nagkakasala po tayo sa Panginoon. Lord, let us pray to the Lord. Lord, guys, kung mamuhay, kasama ka. Dahil batid po natin, mga kapatid ko, na habang tayo ay malayo sa Panginoon, tayo ay napapalapit sa kapahamakan. Kung nais natin, na talaga ang ating buhay at mamuhay, tayo, nakasama ang ating Panginoon, then let us, ask forgiveness from the Lord. Let us surrender to the Lord, everything, na mga bagay, na hindi niya nais. And as I pray, amen, manalangin din po tayo personally. And let us ask the forgiveness from the Lord. Yes, O God, hallelujah, we give you praise. Pinupuri ka namin, dinadakila, pinapasalamatan, O Diyos, sa pagkakataong ito malamang. Alam po namin, O Diyos, na Lord, hallelujah, dinala mo kami, O Lord, sa iyong templo, O Lord God, at makapakinig na yung mga salita, O Lord God. Dahil alam namin malama, na meron kang gustong ituro sa amin. Lord, kung kami po, Lord God, inahihiwalay, Panginoon, O Diyos, napapalayo, Lord God, ayon sa nais mo. Lord, once again, O Lord God, restore, O Lord God, each and every one of us, Lord Jesus. Ayaw namin, Lord God, mawalay sa iyo. Ayaw namin, O Lord God, hindi maranasan ang iyong presensya, O Lord God. Gawa man na, Panginoon, O Diyos, ng aming mga kasalanan, O Lord God. Gawa man na, Panginoon, O Diyos, ng aming mga pansariling agenda sa aming buhay, malama. Lord, batid po namin, O Diyos, marami kaming pagkukulang sa iyo. Kami, O Lord God, na nagsasabi, O Lord, na kami mga Kristiyano. Ngunit, Lord, alam po namin, O Diyos, na hindi po natatapos, O Lord God, ang pagliligtas mo sa amin sa krus ng Kalbaryo, O Lord God. Nais mo, Lord God, ang bawat po sa amin, O Lord God, na lumago, malapay nun, O Diyos. Lumago, Lord God, na kami pananampalataya sa iyo, Lord God. Kung meron man sa amin malapay nun, O Diyos, na nalalamig, malama, O Lord God.
nakakaranas, mahal na Panginoon o Diyos. Hallelujah. Ng mga bagay, mahal na Panginoon o Lord God, ng emptiness sa aming puso, mahal na Panginoon o Diyos. And Lord God, hallelujah, filled us, O Lord God, with hope, O Lord God. Filled us, O Lord God. Malaman ng iyong kapangyarihan, mahal na Panginoon o Diyos. Lord, batid namin, O Diyos, di namin kaya, malaman. We surrender unto you, Lord God, na kami ay mahina, ngunit ikaw lamang ang aming kalakasan, O Diyos. Na kami, mahal na Panginoon o Diyos, ay kulang, ngunit ikaw lamang ang aming kasapatan, mahal na Panginoon o God. Apart from you, O Diyos, we can do nothing, mahal na Panginoon o Diyos. Lord, we are here. Nakikita mo, Lord God, ang puso ng bawat isa. Hindi ko alam, mahal na Panginoon o Diyos, ang pinagdadaanan ng bawat sa puso amin, anong sitwasyon, malama. Lord, let your healing be upon them. Spiritually, O Lord God, and physical healing in the mighty name of Jesus. Lord, hindi ko alam, malama, O Lord, hallelujah, ang sitwasyon, O Lord God, ang pinagdadaanan ng aming mga kapatid, ang bawat sa puso amin. But you know them very well, O Lord God. Touch them, O Lord God, right now, in the mighty name of Jesus. Let them receive, O Lord God, the peace that coming from you, O Lord God, in the mighty name of Jesus. Let them receive, mahal na Panginoon o Diyos, the strength they need, O Lord God, in the mighty name of Jesus. Let them receive, O Lord God, the healing, mahal na Panginoon God, for those, O Lord God, who are broken-hearted, in the mighty name of Jesus, O Lord God. And let them receive, O Lord God, hallelujah, O Diyos, malama, the power, O Lord God, to overcome, O Lord God, hallelujah, O Diyos, ang anumang bagay na nagpapalayo sa iyo, mahal na Panginoon o God. Ito man, O God, ang kawalan ng pagpapatawad. Ito man, O Lord God, hallelujah, galit sa puso, O Lord God. Ito man, mahal na Panginoon, ay katamaran, mahal na Panginoon o Diyos. In the mighty name of Jesus, O Lord God, let everyone receive, mahal na, O Lord God, hallelujah, the strength, O Lord God, the power, O Lord God, in the mighty name of Jesus, O Lord, in the mighty name of Jesus. Lord, we acknowledge, O God, that you are here. We acknowledge your presence, O God, as you promise us, O God, that 2 or 3 gathered in your name, you are in the midst of us, O Lord God, nakatingin ka, O Lord God, sa puso ng bawat isa, mahal na Ama. At matid mo, O Lord God, ang bawat sa puso amin, O Lord God, ay may pangangailangan, mahal na Panginoon, O Diyos. We are here, O Lord God, because we need you, O Lord God. Lord, we are here, O Lord God, sapagkat kailangan ka namin, mahal na Ama. Hayaan mo, mahal na Panginoon, O Diyos. Punuin mo, Lord God, ang kakulangan ng bawat sa puso amin, O Diyos, in the mighty name of Jesus. And let, O Lord God, for your forgiveness, O Lord God, to those, O Lord God, hallelujah, na nagsisisi, O Lord God, malama sa iyong paanan, malapay, O God. Let your forgiveness once again, O Lord God, your grace, O God, ang maranasan ng bawat sa puso amin, in the mighty name of Jesus. Lord, marami kaming pagkukulang sa iyo. Ang dami, mahal na Panginoon o Diyos. Sa kabila ng kabutihan mo, sa kabila, O Lord God, hallelujah, ng pagmamahal mo sa amin, O Lord God. And yet, O Lord God, nakagawa kami, O God, ng mga bagay, O Diyos, na hindi ayon sa iyong kalooban, O Lord God. Sa kabila ng aming hindi pagtatapat sa iyo, God, ikaw, Lord, ang nanatiling tapat sa bawat sa puso amin, malama. Lord, salamat, mahal na Panginoon o Diyos. Salamat, malama, dahil, Lord, dinako mo, Lord God, ang aming panyapak sa lugar na ito, Lord God. Sino kami, mahal na Panginoon o Diyos, upang pahalagahan mo, malama. Sino kami, mahal na Panginoon o Diyos, halino sa iyong harapan, malama, upang bigyan mo ng pansin, mahal na Panginoon o Diyos. Sino kami, malama na Suwail, O Lord God, na nagkakasala, malapay no God. Sino kami, malapay Panginoon, O Lord God. Hallelujah, we don't deserve your forgiveness, O Lord God. We don't deserve, O Lord God, hallelujah, O Diyos, ang iyong pagmamahal sa amin. Ngunit kami nagpapasalamat mo, Diyos, dahil mas pinili mo magpatawad. Kami nagpapasalamat, O Diyos, dahil pinili mo, God, na magmahal
sa amin, malama, O Diyos. Lord, kami nagpapasalamat dahil mas pinili mo, Lord God, na kami, malapay ron, O Diyos, ay makapakinig na yung mga salita sa mga sandaling ito. Lord, napakabuti mo. Walang ibang Diyos, O Lord God, na nag-isip sa amin ng ganito, Lord God, maliban sa iyo. Walang iba, malapay ron, O Diyos. Hallelujah, O God, na gumawa sa amin ng ganito, Lord God. Hallelujah. Ng kabutihan, malapay ron sa bawat sapu sa amin, O Diyos. Lord, salamat. Salamat, malama, dahil Lord, hallelujah, you never stop working on us. Ayaw mo, Lord God, na kami mapariwara. Ayaw mo kami, Lord God, na tuluyang malpalayo sa iyo, malama. Lord, the reason, O God, kung bakit kami naririto, malama, Panginoon, O Diyos, because, Lord God, nais mo, Lord God, na mapalapit kami sa iyo, Lord God. Nais mo, Lord God, na mamuhay kami, O Lord God, na kasama ka, Lord God. Magkaroon ng buhay na ganap at kasiya-siya, malapay na o Diyos. Ayaw mo, Lord God, ng iyong mga anak, malapay na o Diyos. Hallelujah. Na mapahamak, malapay na o Lord. Lord, salamat. Lagi mo kami pinagtatanggol. Lagi mo kami, O Lord God, hallelujah, O Diyos, na binibigyan ng pagkakataon, malama na magsisi at magbagong buhay, malapay na o Diyos. Kaya napakabuti mo sa amin, malama. Bagay, malapay nun, O Diyos. Hallelujah. Na hindi namin minsan pinapahalagahan, malapay nun, O Diyos. Bagay, malapay nun, O Diyos. Hallelujah. Na hindi namin malapay nun, O Diyos, na siniseryoso, malapay nun, O Lord God. Sapagkat, O Lord God, hallelujah, minsan nakatuon kami sa aming sarili. Dahil minsan, O Lord God, madalas, O Lord God, we have this self-seeking behavior, O Lord God, malama. Lord, forgive us. Patawarin mo kami, malapay na o Diyos. Patawarin mo kami, malama. Salamat, malama o Diyos. Dahil meron kaming Diyos, O Lord God. Diyos na mahabagin, malapay na o Lord. Lord, lumalapit kami sa iyo. Hindi dahil kami ay matuwid. Ngunit ikaw ay Diyos na mahabagin. Humihingi kami ng takwa at ugahan. Hindi dahil kami worthy patawarin, kundi o Diyos, ikaw ay Diyos na mapagpatawad. Alam namin, malama na sa lahat ng lumalapit sa iyo, Lord God, never mong tinataboy. Lord, napakabuti mo. Sa lahat, Lord God, malaman nagko-confess na kanilang mga kasalanan, O Diyos. Sabi mo, O Lord God, if we confess our sin, you are faithful and just to forgive us and cleanse us with our unrighteousness. Lord, napakabuti mo, O God. At sa lahat malama, O Lord God, na nanghihina, malama. Ito yung pinapalakas mo, O Diyos. Sa lahat na nagugulumihanan, malama. Binigyan mo ng kapayapaan sa aming puso. Sa kapayapaan, O Lord God, na tanging sa iyo lamang namin natatagpuan, malapay nun, O Diyos. Salamat, malama, O Lord God. At batid namin, malapay nun, O Diyos. Hallelujah. You touch everyone's heart. Iniipo mo ang bawat sapu sa amin. At sa, O Lord God, alam namin, O Lord God, as we, O Lord God, hear your word, O Lord God, sa umagang ito, O Lord God, alam namin, O Diyos, you strong convict us, malama, mayroong sa ikibuturan ng aming puso, gana ikaw ay nangungusap, malama, na ikaw ay hindi, God, na Diyos na buhay, malama, na kumakausap sa bawat sapu sa amin, malama sa umagang ito. Lord, salamat, malapay no God. At sa lahat ng sinuko namin, malapay no o Diyos, alam namin, O Lord God, hallelujah. Na, Lord God, pinalitan mo ito, Lord God, hallelujah, O Diyos. Ng kapangyarihan, ng kapayapaan sa aming puso, malama. At Lord, dalangin namin, sa mga natitirang araw, panahon, buwan, taon, O Lord God, na mamalagi kami sa lupang ito, O Lord God, sa mundong ito. Lord, samahan mo kami. Lagi, O Lord God. From this day onwards, malama, Lord, dalangin namin, O God, maghahari ka sa aming puso. Hallelujah. Pagharian mo ang bawat sapu sa amin. At hayaan mo, malama, na ikaw ang masunod. Plano mo, nais mo, Lord God, ang maganap sa buhay ng bawat isa. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat, malama, O Lord. Alam namin, O God, na
merong tinanggap ang bawat isa po sa amin sa oras na ito. At as we sing this song, maghari ka. Hallelujah. Awitan po natin ang Panginoon. Maghari ka. Let the Lord be the King in our heart. Hindi tayo makakapamuhay ng mabuti kung wala ang Diyos sa ating puso. Oh Lord, this is our prayer. Oh, holy is your name. Oh Lord God, hallelujah. Sige po, awitan po natin ang maghari ka sa ating puso. Amen. Maghari ka, O Diyos, sa aking puso. Let us this song be our prayer. Unang isip ko'y baguhin mo upang maging ganap ang kalooban mo sa buhay na hiram sa'yo. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka, O Diyos, sa aking puso. Yes, O Lord, this is our prayer, O God. Takbo ng isip ko'y baguhin mo upang maging ganap ang kalooban mo sa buhay na hiram sa'yo. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus. Ang puso ko't kaluluwa ay alay sa'yo. Sa pag-ibig mo't biyaya ay naligtas ako. Maghari ka, O Diyos, maghari ka sa buhay ko. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus. Ang puso ko't kaluluwa ay alay sa'yo. Sa pag-ibig mo't biyaya ay naligtas ako. Maghari ka, O Diyos, maghari ka sa buhay ko. Maghari ka, O Diyos, maghari ka sa buhay ko. Maghari ka, O Diyos, maghari ka sa buhay ko. Yes, O Lord, tunay nga malama, maghari ka sa buhay ng bawat sa sa amin, O God. Pagharian mo, Lord God, ang bawat sa amin na narito, malama, O God. You are our King, you are the King of glory, O God, you are the King of kings, you are the Lords of lords ng buhay ng bawat sa, O God. Salamat, malapay, O God. Hallelujah. Salamat, O God, sa buhay ng aming Pastor Tom na yung ginamit sa umagang ito. Hallelujah. Naging daluyan na yung pagpapala, malang ma-bless him more abundantly, O God, at sa lahat ng kanyang pamilya, O God, mga magsabuhay, Pastor Glenda, O God, and the rest of his family, O God, bless them, O God, in the mighty name of Jesus, bigyan pa ang Pastor Tom na marami pang pagkakataon, O God, na maging, Lord God, alulod, O God, na yung pagpapala, O Lord God. And the same with us, narito, malama, Lord, salamat, O God, sa tinanggap ng bawat sa po sa amin, O Diyos. Salamat, O Lord, sa iyong pagpapatawad. Salamat, O God, sa kapayapaan. Lord, salamat, malapay, O God, sa kalakasan, O Diyos, na patuloy mo, Lord God, na pinagkakaloob sa amin, O God. Salamat, malama. At alam po namin, O God, paglabas namin, O Diyos, sa sanctuary ito, Lord God, hallelujah, hayaan mo, God, ang panyapak ng aming Panginoong Kristo, O God, ang patuloy namin susundan, O God, kasama namin, O God, hallelujah, sa aming buhay, lagi, malapay, O Diyos, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Salamat, O Diyos, to you all of the glory, honor, adoration, in the mighty name of Jesus. This is our prayer. Amen and amen. God. Christ alone, I
Lord Jesus. Find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Let us declare in Christ alone. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. My source of strength, hallelujah. My source of strength, my source of hope is Christ alone. Amen. Purihin po natin ng Diyos. To God be the glory. Hallelujah. Praise. Tayo po ay magpapatuloy sa gawain. Sa susunod na gawain ay ang pagbibigay natin ng ikapo at handog kaloob. At bago tayo magsimula, tayo ay tumayo. Basahin po muna natin ang salita ng Diyos na matatagpuan sa Malakay 3 verse 10. In a count 1, 2, 3, sabay-sabay po natin basahin ang salita ng Diyos. 1, 2, 3. Bring all the tithes into the storehouse, that there be food in my house, and try me now in this, say the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven, and pour out for you such blessings, that there will be not room enough to receive it. Makakaupo na po na tayo. Amen. So, ito po ay ang pagbibigay natin ng ikapo at handog kaloob. At lagi natin itong naririnig. Amen? So, ano ba yung ating magiging response dito? Amen? Kung kilala natin ang ating Panginoon, ito ay hindi mahirap para sa atin. Amen? Kasi kung kilala natin ang ating Panginoon, na siya ang nagbigay ng lahat ng meron tayo, ng buhay natin, ng trabaho, ng lahat ng meron tayo ay galing sa ating Panginoon, ito ay hindi mahirap na ibigay natin ang ating ikapo. Amen? So dito, pinapalog dito sa Malakay 3 kung paano natin ma-acknowledge ang ating Panginoon or ma-honor natin ang ating Panginoon. Amen? So dito, sinasabi na kung sa mga baguhan ang na nandito ngayon yung tithes or yung ating ikapo ay ito yung 10% ng ating kinikita. Amen? So, kung tayo ay sumasahod ng 1,000, 10% ng kinikita natin ay mapupunta sa ating Panginoon. So, amen? So, ito ay holy sa ating Panginoon. Ito ay nararapat nating ibigay yung dapat sa atin. So, yung 90% ay pagpapalain ng ating Panginoon. Amen? So, dito, sinusubok tayo kung paano tayo mag-respond sa panawagan ng ating Panginoon. Ito ay isa sa commandment ng ating Panginoon at bilang mananampalataya, kailangan nating sundin ang pagbibigay natin ng ating ikapo. Dito, masusubok kung susunod ba tayo o hindi. Amen? So, sabi dyan, try now me in this, say the Lord of hosts. So, sinasabi ng ating Panginoon na subukin natin siya. Amen? So, pag tayo ay nagbibigay ng ating ikapo, make it sure na ito ay galing sa ating puso, na ito ay ginagawa natin dahil alam natin kung sino ang nagbigay ng ating mga biyaya sa na tinatamasa natin ngayon. Amen? So,
ang pagsunod ay mahalaga sa ating Panginoon. Hindi importante sa ating Panginoon yung amount na ibibigay natin, kundi yung puso at handang sumunod sa ating Panginoon. Amen? So, pag tayo ay sumunod, hindi dapat pag sumunod tayo, dapat consistent yung ating pagbibigay ng ating ikapo, kasi ando na sinusubok tayo ng Panginoon kung hanggang saan tayo susunod sa Kanya. And the rest, ayun, susunod na rin yung blessing. So, huwag tayong magbibigay ng ating ikapo kung gusto lang natin mapagpala. Amen. So, hindi magiging worth it dun sa ating Panginoon dahil magbibigay ka lang para pagpalain. So, dapat magbibigay tayo sa ating Panginoon dahil alam natin kung sino ang ating Panginoon at kung sino ang nagbigay ng lahat ng meron tayo. Hindi tayo dapat umasa agad sa blessings na Kanyang ibibigay. To be followed yun pag tayo ay sumunod. Amen. At yung sinasabi naman na offering, ito ay pagbibigay natin ng taos-puso sa ating Panginoon. Amen. Ito yung cheerfully give. Yung, kumbaga, nagbibigay tayo, pwede tayong magbigay more than 10% sa ating kinikita. Basta ito ay galing sa ating puso. Amen. So, hindi tayo nagbibigay dahil pinagpala tayo, dahil magbibigay tayo dahil pinagpapala tayo, hindi tayo nagbibigay upang pagpalain. Amen? So sa lahat ng mga pinagpala ng mga anak ng Diyos ay tayo na magbigay. Amen? handog kaloob at ang ating ikapo. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila at banal, O Lord, O Hallelujah. Lord, Ikaw ang Diyos na dakila sa lahat, O Lord. Lord, maraming salamat po, O Lord, sa pribilehiyong iyong pinagkaloob mo sa amin, O Lord, na maibigay namin, O Lord, ang aming ikapo at handog kaloob, O Lord. Lord, maraming sa biyaya, sa naaming natanggap buhat sa iyo, O Lord, at sa lahat po, O Lord, nang nagbigay ng kanilang mga tithes and love offering, O Lord. Pagpalaan mo sila, O Lord, at continue bless them, O Lord, na mai-share, O Lord, maibigay sa iyo ang para sa iyo, O Lord, O Hallelujah. At Lord, idinadalangin po rin namin ang mga employer, O Lord, na ginagamit mo, O Lord, bilang daluyan ng iyong pagpapala sa amin, O Lord, O Hallelujah. Lord, bless them, O Lord, na patuloy, O Lord, na maranasan namin ang pagpapala. At sa lahat po, O Lord, ng naghahawak po, O Lord, ng pananalaping ito, O Lord, O Hallelujah. Lord, idinadalangin ko po, O Lord, na bigyan mo po sila, O Lord, ng knowledge and wisdom po, O Lord, kung saan po, O Lord, ma-allocate, O Lord, ng maayos, O Lord, ang pananalaping ito, O Lord, upang sa ikakalago, O Lord, ng iglesia, O Lord, O Hallelujah. At mas marami pa, O Lord, na maabot na kaluluwa, O Lord, ang iglesyang ito, O Hallelujah. Especially, O Lord, sa bansang Pilipinas, O Lord, in Jesus' mighty name. Lord, maraming salamat po, O Lord, sa sumunod, O Lord, sa iyong
sa iyong commandments po, O Lord, na ibigay, O Lord, ang kanilang mga handog kaloob at ang kanilang ikapo, O Lord, O hallelujah. At sa lahat po, O Lord, ng mga nagbigay, O Lord, ng kanilang mga ikapo at handog kaloob, pagpalain mo sila, O Lord, sa lahat ng oras, O Lord. Lord, ito ay dinadalangin po namin sa pangalan ni Jesus at sa gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu. Ang lahat ng mga pinagpala ng ating Panginoon ay magwika ng Amen. Isang mapagpalang araw po muli. Tayo po ay dadako na sa gawain ng ating Panginoon. Ang pagpapasalamat po sa katagumpayan na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Ang sabi nga po sa Psalms 66, chapter 66, verse 16. Come and hear all you who fear God, and I will declare what He has done for my soul. Excuse me po sa mga magpapatoo, hold it muna po. Save it for the next Friday. Because today, we want to celebrate the PJWM Church, Jesus the Life Giver. We want to celebrate life. Life is viewed as sacred gift from God. We were created for more than just physical survival, but for spiritual purpose. Our life is centered on knowing, loving, and glorifying God through a relationship with Jesus Christ, rather than pursuing earthly pleasures. Today is a special day, as we will celebrate life, a life well lived. Leading people to salvation and serving God is her purpose. When I was thinking about what to say today, I kept coming back to the words of Apostle Paul in Philippians chapter 1 verse 3. I thank God every time I remember you. Remember the way you prayed with us. Remember the way you led us and the way you lived out your faith. Those words became our own. We remember the late night calls, the powerful First Friday messages, and the quiet moments of grace you've shown us. Your leadership is a gift, and today we want you to know that we love you, appreciated, and constantly in our prayers. We don't just celebrate your birth today. We thank God for the day He placed you in this ministry. To many, a birthday is just a milestone of time. But for us, your birthday is a reminder of God's faithfulness. Sabi nga po sa Philippians chapter 1 verse 3, it says, I thank my God every time I remember you. We thank God every time we think of you. You are a shepherd who truly cares for the flock. And we are so blessed to walk this journey of faith with you. Happy birthday, Pastora Glenda. Panoorin po natin yung aming ginawang video tribute for Pastora. Maiksi lang po yung 20 minutes.